4 na taon umanong natenga ang pensyong tulong sana sa pagpapagamot ng isang ginang. Malaking tulong sana yan sa kanyang pagpapagamot kaya dumulog siya sa inyong Kapuso Action Man. Taong 2020 pa raw, nagpasa ng application para makakuha ng social pension ang ngayon 64 anyos na si Nancy. Pero 4 na taon na lumipas, wala pa rin anyang pag-usad ang kanyang aplikasyon. Yan ang personal niyang idinulog sa serbisyong Resibo Caravan nitong Hunyo. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa GMA Action Center. Yung pong social pension ko po, 4 years ko nang hinihintay. Wala pa raw. Hintay-hintay lang. 6,000 pisong social pension kada 6 na buwan ang dapat na matanggap ng mga kwalipikadong senior citizen. Saan niyo po ito gagamitin, Lola? Nagpapagamot po ako ngayon eh. Ngayon, diretso natin ilapit sa DSWD ang kanyang karaingan para ho malinaw na masagot ng mga personel ng kagawaran ang hinaing ni Lola. Siya po ay na-endorse sa amin ng LGU noong taong 2023. And nung taong yun din po ay nagkaroon tayo ng validation and assessment para malaman po kung yung senior citizen ay kwalipikado sa programa. At isa po si Nanay sa mga hindi na-interview ng DSWD. Si Nanay ay i-endorse ko po siya sa focal person ng LGU na kinabibilangan po niya para at least ma-assess po siya kapag meron tayong schedule ng validation. Para sa kaalaman ng publiko, hindi otomatiko na makatatanggap ng social pension ng mga senior citizen. May mga pamantayan o kwalifikasyon na sinusuri ang Regional Social Pension Section ng DSWD. Dapat senior citizen kayo, sick, frailly, and with disability. Dapat wala kayong natatanggap na pension mula sa SSS, GSIS, PIVA, or kahit anong pension po mula sa ahensya ng gobyerno. Pangatlo, dapat wala rin po kayong suporta na natatanggap po mula sa inyong mga kaanak, sa mga anak po ninyo. And pang-apat po, dapat po wala kayong regular na income. Matapos ang serbisyong Resibo Caravan, sumailalim sa assessment at validation si Nancy. Good news dahil kwalipikado siyang makatanggap ng social pension at nasa huling proseso na ng eligibility check. Bibigyan po siya ng notice kung kailan at saan po niya matatanggap yung pension niya. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Halos maging one-way na lamang ang isang main road sa Tondo, Maynila na pinasikip pang lalo dahil ginawang talyer. Yan ang dinulog sa inyong Kapuso Action Man. Hindi na madaanan ang bahagi ng Ipil at Laguna Street sa Tondo, Maynila dahil sumbong ng concerned citizen sa inyong Kapuso Action Man. Ginawa na itong talyer? Naging tambakan na ng mga piyesa ng sasakyan. Dito ko sa akin lukuran ay may forklift. Dito ko naman banda ay yung mga ulo o yung mga bahagi ng mga cargo truck. Ano po? Ito ho, mga kapuso, yung sinasabi nilang sagabal dahil main road po ito. Ang malala pa raw sa tapat mismo ng outpost ng Barangay 359 Zone 36 sa District 3, itinambak ang samut-saring piyesa ng sasakyan. Para maaksyonan, dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Manila Traffic and Parking Bureau. Narito na ho at dumating na yung mga kagawad ng Manila Traffic and Parking Bureau. Meron ho silang mga kasama pang backup team para mapalinis na ho ang lugar na ito. Paulit-ulit po, pinagsasabihan po namin yan, paulit-ulit. Ganyan po sila. Sir, katapat siya ng barangay outpost. Opo. Nakipag-ugnayan na rin ba kayo sa barangay hinggil dito? Sinasabihan po din namin ng chairman dyan. Hindi po namin alam bakit hanggang ngayon andyan pa rin sila. Nakausap namin ng may-ari ng ilang pyesa ng sasakyan na ama rin ng kapitan ng barangay. Ikaw comply, paalisin natin. Wala namang problema ron. Sir, ano masasabi nyo nga, ginagawa nyo na raw na talyer yung mismong kalsada? Hearsay lang yun, hindi naman nila siguro maano yun. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, aalisin natin. Sinubukan namin kunin ang panig ng barangay pero... Tao po. Tao po. Wala akong sumasagot at mukhang nakalock.
yung barangay hall. Tinawagan at tinext din namin ang numero ng kapitan ng barangay pero wala itong sagot. Ipinagbigay alam at pinaiimbestigahan na namin sa Department of Interior and Local Government ng Sumbong. Pangako naman ng MTPB. Araw-araw namin pupuntahan to, pagsasabihan sila na bawal na silang maglagay ng mga gamit yan. Bukas ho ang inyong Kapuso Action Man sa panig ng Barangay 359 Zone 36 sa District 3 sa Maynila. Aasahan din namin ang pangako ng Manila Traffic and Parking Bureau hinggil sa partikular na obstruction na yan sa lungsod. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.